language ng subject. So actually, nung nagpunta ako sa Dubai, wala pa akong trabaho. Nag-street photography ako pero parang, ewan ko, parang ano lang po na kumukuha lang po ako ng mga subject ng mga tao sa streets. Pero hindi ko pinopost. Kahit tingnan niyo yung Facebook ko, wala akong pinopost na street photography. Kasi ang ginagawa ko po, piniprint ko at the same time, kino-communicate ko po yung tao. So basta nag-communicate na po kami, makuha ko yung number, just after nun, mag-meet up kami. Yun, bibigay ko po yung litrato. With the print. So magkakaroon na kami ng relationship. Initial relationship. Kung nagkaroon kami ng initial relationship, magkakaroon na kami ng sit-up kwentuhan. So but once na nagkaroon na kami ng sit-up kwentuhan, alam mo na, mag-o-open na sa iyo. So once the floor is open, nagbibigay na sa iyo ng mga kwento-kwento kung ano-ano, pipili ka ngayon. Pag medyo may interesting dun sa sinasabi niya, doon papasok si photojournalism. Doon papasok yung magkukwento. Sir, may nasabi ka sa akin na dati ka palang cook. Example lang po ito. Oo. Doon na, hanggang sa lumalim. Kasi na-hook mo siya eh. Once na na-hook mo na siya, meron ka ng permit na magtanong. Kasi ang pagiging photojournalist po, hindi po kami parang reporter. Hindi po kami, casual po kami magtanong sa mga subject namin. Pansinin niyo po yan, napaka-cool po namin. Hindi ko alam kung sangayon po yung mga photojournalist dyan. So, chill lang po kami. Hindi kami nakikipag, yung alam niyo yung pag ang reporter, alam niyo naman reporter, di ba? Pag nagtanong po, di ba, makulit? Kasi kailangan nila kumuha ng nagsosourcing sila eh. Tama ba? Sino ba yung reporter natin? Si Sir Rambo. Wala si Sir Rambo. So yun, nagsosourcing sila. So kailangan nilang mangulit. Kaso kami kasi, as a photojournalist, hinihintay namin yung moment eh. Yung moment. Kailangan sa isang tao lumabas yung spirit na yun. Ngayon, kung may camera ka na, ready ka na. Pag sa oras na tumawa yun, umiyak, yun na yun. May kwento ka na. Ibig sabihin, may material ka na, may photo ka na. Lagyan mo na lang ng, ano susunod doon? Story. Caption lang. Kasi sa mga editor o reporter na yung gumagawa ng story. Okay? Ngayon, example lang po yan sa ginagawa ko. Pero dito po tayo pupunta kung ano po ba yung RopaPix po. So, RopaPix stands for Robert Oswald P. Alpeler, Photographers in Community Service po. So ito pong ginagawa po namin, it's part of community service. So I work in the government po, nagkatrabaho po sa Philippine News Agency. So mandato po namin as a public servant, besides sa pagiging photojournalist ko, nagko-community service po ako through RopaPix. Ito, through RopaX pala, through RopaX. So kasi iba din kasi yung ginagawa ko sa PNA. More on news kami. So kahit pa paano, meron akong community base. So after work or kung free ako, so ito yung ginagawa ko po, nag-seminar ako. At the same time, may school po tayo. Yun yung RopaPix Photography School. Okay? So, but more than just a name, it's a vision. A vision born out of a simple desire to make photojournalism accessible, empowering, and ethical. I started this platform online with very limited resources, but with a strong belief that storytelling can change lives, especially when it comes from the heart. Over time, I met passionate individuals, students, professionals, even volunteers. May mga volunteers po tayo dito na tumutulong po sa atin. Kung nakikita niyo yung mga ina-assist ko kanina, mga volunteers po sila. So hindi po sila photographer, hindi sila photojournalist. They just want to help para sa event po natin. Okay, who believe that photography is not just about capturing beauty, but about capturing truth. That is how RopaPix X was born. Okay? It gives, RopaPix is our action platform. It gives for photographers, reporters, bloggers,
and visual storytellers to speak. Yun po yung pinaka-aim ng ROPA-X. Actually, honestly, I want to be honest sa inyo po. Na-inspire po ako sa TEDx. Doon po ako nag-inspire po ako sa TEDx. Kaya nakita nyo, kung napapansin nyo. Sino nakapansin yan? Wow, galing. Alam nyo na, na-inspire ako sa TEDx. So doon ko, yun yung hugot ko. Kaya ROPA-X. Kasi ang TEDx naman na niresearch ko, hindi naman siya, pwede naman siyang gayahin. Independence kasi siya. Actually sa UP may TEDx na rin. So all over ang kaso nga lang, ang TEDx po is more on professional po talaga sila pagdating sa pag-speak sa harapan. So may sinusunod silang standard. Dito po sa atin, may standard. Pero, pag pumutok na yung dibdib mo, ilabas mo na. Okay? Pag medyo maganda na yung kwentuhan mo, let it go. Pwede ka umiyak. Di ba? Sa TEDx kasi medyo limitado talaga sila doon. Pinag-aralan ko sila eh. So yun po, doon po, naging honest na po ako sa inyo, doon po ako nag-inspire sa ROPA. Kaya naging ROPA-X po siya. Okay, it's where passion meets purpose, where we remind each other that behind every photo, every video, every frame, there is responsibility. As a state media photojournalist, I know the power of a single image. Yes, sino po nakakaalam dito yung PW ramp, yung nag-viral? Yan, PW ramp, yung sa MRT, yung ginamit nila. Ako po ang photographer nun. Ako po yung, hindi lang talaga ako lumabas sa, I want to be behind that photo. Pero grabe, naging memes na, kung ano-ano na. Pero actually, ang story ng behind po yun, na-late po kasi ako dun sa isang opening yun ng ano bang station to? PhilAm. PhilAm station. Opening siya, nandun yung mga officials. So medyo hindi ko nahabol yung cutting ribbon. Pero siyempre tayo mga photojournalists, tuloy lang. Kung na-late ka, kung anong meron doon, kuha mo. Pakita mo, hindi naman lagi puro ceremony. Ang importante sa atin kung ano ba yung binuksan nila. So yun ang ginawa ko po. Pero hindi ko po intensyon na kuhaan yung daming debate doon eh. Mali daw yung uncle ko, mali daw yung ano. So okay lang, anong problema doon. Pero talaga namang, kahit pumunta kayo doon, talaga namang masyado talagang matarik. Pero hindi ko siya intensyon na yung parang i-viral. Kasi documentation yung ginawa ko eh. May kuha pa nga ako doon sa gilid eh, yung may harang na pader tapos elevator. Lalabas ka muna sa road. Buti nga hindi yun ang kinuha eh. Ang dami ang kuha eh. Pero wala kasi sa amin po sa government, hindi pwede yung ganun, yung babayaran mo para mag-negative. Hindi po, bawal po yun. Hanggat maaari informative dapat. So, yun, nagulat ako. Pagising ko, may tumatawag sa akin, yung picture mo, viral na. Diba? Bukas ko, grabe, ang dami. Diba, may gino-joke-joke pa nga nila iba, diba? So yun, yung po yung tinatawag na yung sinabi ko kanina, yung the power of a single image. So doon pumapasok yung photojournalism. Sa mga vlogger yata, wala silang ganun eh. Yung mga ganun, more on content talaga sila. So sana, sino po vlogger dito? Just be honest. Yes, so yun. Salamat sir at nakarating po kayo sir. So, it's yun, yes ma'am. So malaking bagay po itong seminar sa inyo. Para malaman nyo po yung ethics. Yung ethics po. Makikita nyo kung ano yung pinagkaiba ng journalism sa vlogging. So, hindi lang sa akin manggagaling sa mga speaker po. So, yun po. At to all our supporters, sponsors, partners, and speakers, maraming salamat po. You are helping us build something that we hope will last far beyond this event. And to all our participants, may today inspire you not only to take better photos, but to take bolder steps in your community, in your career, in your cause. Maraming salamat po and welcome to the ROPA-X family.